Alright, ayan o mga ka-MCAPs dyan mga kuya. Meron kasing humingi sa atin ng idea sa pag-martial ng pag-burial or paglibing ng patay. Kasi yung mga MCAPs nag-escort sa mga dinadalang patay papunta sa libingan. So ito, meron tayong ginawang kalsada rito, yung layout ng kalsada, no? Yung road. Para ipaliwanag sa ating mga nag-escort na tropang MCAPs kung paano mag-escort ng nasabing yung convoy ng hinihilang patay or yung karo. Okay, so ito papakita ko sa inyo, basic lang ito yung pinaka basic. Okay? So, ayan, pukusan natin sa camera. Meron tayong ito, kalsada, ito yung way papunta roon. Meron tayo na kalsada yung putol-putol yung guhit sa gitna. Pag dito merong solid lane, no? Then kikita natin ito stoplight, ito yung square sa gitna at pedestrian yung bawat gilid niya. So ito naman yung intersection, papunta roon at papunta rito. So ang pag-escort ng patay, ito yung basic na kung saan halimbawa kung ito na yung sasakyan ng karo, nasa na tayo sa highway na to na-assemble na kayo mula doon sa pinagburulan. Kung ito yung karo, kunyari ito yung karo, no? Yan, yan yung karo. Okay? So ang setup niyan ay maglalagay kayo ng at least dalawang motorcycle unit dito. Dalawang motorcycle sa unahan at dalawa sa likuran. Siya yung magiging kumbaga guide dito sa likuran ng karo. Okay? So dalawa-dalawa bawat nasa karo. Pero may mga pagkakataon kasi na yung karo ang sumusunod ay yung pamili. Kaya in case man mayroong mga convoy dito, mga convoy na sasakyan, second option is dito na lang yung convoy natin ng escort dito sa likod ng nasabing hatak ng patay. Okay? So ganun pa man, yung sa unahan ay madalas meron tayong kapartner na barangay dito. Pero ganun talaga ang setup dapat. At dapat hindi kayo maghihiwalay, pantay lang kayong dalawa dahil mabagal lang naman iyan, no? Laging pantay lang siya. So kung nakikita niyo yung drawing natin, ganyan ang inyong forma. Okay? So sa likod optional. Kung hindi naman ang pamilya nakadikit sa karo, is pwede tayo. Pero kung ang mga nag-convoy na family is nasa likod ng karo, tayo yung nasa pinakalikuran ng convoy dahil tayo ang mag-a-assist nung nasabing mga kasama nung karo. Okay? So, 4 lang po yan usually. Pero 6 dapat ang mayroon tayo. Dahil yung yun yung magsisilbing sinasabi na tawag dito yung martial, no? Yung martial na kung saan sila yung tatakbo ng pauna dito sa stoplight. Hindi na ano yung ating ballpen. Okay, tumatakbo. Kunyari, ito stoplight na ito, tatakbo ang isa hanggang dito. No, hanggang dito at i-coordinate dito kung mayroong traffic enforcer. So, wag kalimutan i-coordinate dito sa gitna kung mayroong traffic enforcer diyan. Lalapitan kaagad natin yung traffic enforcer at sasabihin, "Sir, mayroon po kaming hatak na patay at baka pwedeng makikiraan po at dapat dala ninyo yung birth certificate para ipakita doon sa nasabing enforcer." Sasabihin sa iyo ng enforcer, "Sige sir, ako bahala." So ang gagawin ni enforcer, lahat ng mga nanditong sasakyan is igugo niya yan. Kaya hanggat papalapit na yung tinatansya po yan, hanggat papalapit na yung karo, ay matatanaw yan at magtatanong sa enforcer, "Sir, malayo pa ba?" Pag sinabi mong, "Sir, ayan na, natatanaw ko na yung convoy," o kung may radyo kayo, mas maganda. Ngayon, pag radyo na nandyan na kami, ang gagawin ng enforcer niyan, hahatakin itong mga nakahinto dito sa unahan para maguyong patay. Yung dalawang motor na ito, nasa unahan ng karo, is dapat hindi po kayo hihiwalay dyan sa karo. Okay? So ngayon, yung isang sinasabi kong isang motorsiklo, dapat nandito lang siya sa likuran. Siya yung tinatawag dito na kumbaga tail leader, no? Na kung saan dapat naka-align lang siya dito. Ang tinitingnan niya yung mga naiiwang mga convoy na sasakyan. Okay? So yun yung pag-guide ng tama doon sa nasabing paglibing ng patay.
Pag nakatawid na itong karo, nakatawid na ito dito sa nasabing intersection, nakatawid na dito. Pag nasira man yung convoy, no, hanggat mari hindi nga masisira yan kasi tuloy-tuloy yan. Pero kung nasira man, dapat itong dalawang motorsiklo na kung saan sila yung marshal, dapat ay pagdating dito, pagtawid dito sa unahan ay dapat ma-assemble uli nila dito sa pagtawid ng stoplight. So ganun po. So ulitin ko po ang setup ha. At ulitin ko po ang setup ng ating setup ng motorsiklo escort ng mga nasabing paglibing. Okay? Right, so yun po yung setup ano. Ulitin ko po, karo ito, may dalawang motorsiklong M-caps, may dalawang motorsiklong M-caps sa unahan. Ang likod optional. Pag ang pamili na kasunod sa karo ay doon tayo sa pinakalikod, dalawang posisyon sa likod ng convoy. Hindi nyo po kailangan makipag-unahan, makipagsingitan kung saan-saan kayong susuksok dyan. Lalo't ka-counterflow kayo dito sa counterflow. Flow lang ang traffic. Tuloy-tuloy po yan kung marunong po yung maghahagad. Yung dalawang marshal. Palit-palit po yun. Yung dalawang motorsiklo na magmamarshal, either yung isa man nasa hulihan, either yung isa nasa unahan. Kaya the best talaga may radyo. Hanggang sa makatawid po yan. Kaya malayo pa man itong karo, wala pa man dito sa stoplight, may isang kilometro pa. Yung isa nakauna na dapat dito sa nasabing stoplight para i-coordinate doon sa nasabing enforcer. At sasabihan, sir, meron kaming hatak na patay. Kaya ang gagawin ng enforcer, nakaabang na yan. Pag natatanaw na o lalo may radyo kayo, pag sinabi mong, sir, ayan na po, ang gagawin niya, lahat na naka-stop dito ay igugod nyo yan. Kaya walang putol po yan, walang stop po sa mga stoplight yan. So yun po yung basic, no. Sana po ay nasundan ninyo mga ka-MCAPS, yung mga nagtatanong kung paano ba mag-escort ng nasabing patay. So ganun pa man, sa aktual, ituturo natin to para mas naintindihan talaga kung paano nga ba yung mag-escort. So, kumbaga sa situation, yung karo, merong dalawang motor sa unahan na nakapantay lang, hindi nyo kailangan magsibat-sibat or magunahan. Sa likuran naman, sa pinakalikod, may dalawang motor na nakapantay lang, hindi nyo kailangan magunahan, no? So basic siya is dapat 6 na motorsiklo lang. Dahil mas marami, mas magulo, no? Mas konti, mas madali siyang dalhin kung paano gagawin. Kaya hindi kailangan yung marami. Ngayon kung halimbawa maraming nagmarshal, ang gagawin nyo na lang, yung iba sa unahan, hatiin na lang yung iba sa hulihan. Hindi nyo kailangan makipaghalo-halo doon sa mga convoy ng sasakyan. Dahil nga tayo po ay escort. So sana malinaw po. At yan po yung ating bigay na advice, no, or idea sa pag-escort ng nasabing mga ililibing na patay. So yan po, Kuya Isko Official and Double Delta Whiskey.